ay kahit na hindi kayo download na or mag-install ng IDE, okay lang po. Okay lang po 'yun. Okay, comments, ayan. Dito makikita natin yung halaga ng comments. Ayan, which is yung comments ay although alam ko na familiar na rin naman kayo sa comment, pero explain lang natin kung ano yung halaga ni comment tapos afterwards ay, ah, yung sa gagawin nating code, maglalagay din tayo ng mga comments para mas ma-visualize natin. Ang gagawin nating, setup guys, dun sa mga code na gagawin natin, yung discussion natin, ilalagay ko siya mismo sa source code. Para at least hindi na kayo titingin sa presentation, ano bang ibig sabihin nito, ano bang ibig sabihin niyan. Ganun po yung ating gagawin. Okay. Now, what is a comment? The Java comments are the statements in Java program in 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 a program that are not executed by the compiler and interpreter. Take note ha, magkaiba po kasi si compiler versus kay interpreter. Yan. Ah, na kung saan yung once na yan ay comment, kahit anong nakalagay diyan, hindi niya yan i uh, iti-treat or babasahin na kahit yan ay halimbawa mga variables or commands, as long as na-commented yan, hindi yan magra-run. Wala po siyang effect sa program natin. Okay, usually bakit kaya tayo gumagamit ng comment? Why do we use comments in our code? Okay, used to make the program more readable by adding the details of the source code. Like for example, katulad ng gagawin natin mamaya, i-explain natin yung pagkakaiba ni local variables versus kay instance variable and then class variables. At once na ma-identify natin yun, gagawa tayo ng mga comments para mas madali ninyong maintindihan yung mga gagawin natin. Okay? And then, another reason is to make easy to maintain the code and to find the errors easily. Dumarating kasi yung mga times na ang nangyayari guys ay yung mga comments na yan ay nakakatulong sa atin sa pag-identify natin ng errors. At ang ginagawa most of the time diyan, kung halimbawa may gusto akong i-run na code at sa tingin ko ay may problem sa kanya, ang gagawin ko lang, i-comment out ko siya. And then once na i-comment out ko siya, ma-identify ko na, nandahil pala sa code na ito, nagkakaroon ng problem. Yun po yung isang halaga po noon. Kaya sobrang hindi lang sa source code siya ginagamit, pati sa mga error. Ako personally, ginagamit ko din talaga siya. At kung may gusto akong i-test, sometimes naman dumarating sa point na okay naman yung code mo. And then may idadagdag ka na code. And then usually ginagawa ko, dini-disable ko yung unang code ko. And then may testingin ako na panibago, yun yung gagawin ko sa kanya, idadagdag ko yung code ko and then 'pag alam kong nagkaroon ng problem at hindi nag-fit, iko-comment ko siya, gano'n po. And then, another is the comment can be used to provide information or explanation about the variables, methods, classes, or any statement. Magandang practice ito na may ginawa kayong mga variables or methods na ini-explain mo na ano ang function nun. Kasi may time na ano rin siya, makakatulong din siya sa'yo, especially sa'yo at sa iba na magbabasa ng code mo. Like for example, meron kang isang variables na yung variables, sa mga variables kasi, wait lang may mga time kasi na mayroong mga complex tayong variables na kung saan para mas mabilis natin siyang maintindihan kung ano yung function ng variables na yun, lalagyan natin ng comment. Tapos same goes din dun sa method. For example, yung method ay ang gagawin ng method na ito, once na ikinol natin tong method na ito, magdi-display siya ng hello world na 5 times, something na gano'n. Yun yung mga advantage din po nun. Tapos classes or any statement. Okay, last but not the least, it can also be used to prevent execution of program code while testing and alternate
testing the alternative code, which is yung sinabi ko nga sa inyo kanina na meron akong may existing na ako na code, may gusto akong i-testing. Ayan. I-uncomment ko yung existing ko and then i-comment ko yung existing ko and then ilalagay ko yung bagong code ko. And then once na hindi siya nag-fit or nagkaroon ng problem, i-comment out ko siya. I-uncomment ko ulit yung isang code. So, ganun po. And then, meron tayong iba't ibang types ng comments which is single line comments. Mamaya, ipapakita ko po yun. And then, multi-line comments which is yung multi-line comments na yon ay yan po yung madalas na gagamitin natin, yung single line comments and multi-line comments. Yung documentation comments, hindi naman natin yun magagamit. Pero, ano lang, at least malaman nyo na may may document comment. And then, habang inaayos ko yung another presentation, okay, kindly search kung ano ba yung sample or paano ba yung single line comment at sample din ng multi-line comment para i-check natin, para manggaling na mismo sa inyo. Okay, check nyo guys, search kayo. Okay, ano ba yung single line comment na yan? Single line and multiple comment inside the Java. Then, close ko lang itong ito. Okay. Because maya-maya ay close na rin ito. Wait, nagko-close lang ako guys ha. Maya-maya kasi mag-start na rin tayo. Okay, search lang guys ha. Search lang po kayo. Wait lang, magko-close lang po ako. Share screen ko lang yung share screen ko lang po itong ating Google Classroom. Yan. Dito sa Google Classroom natin, double check ko kung ilan pa yung until now, ganun pa rin, 15 pa rin. Hindi ko sure kung anong reason kung bakit yung iba hindi pa nag-join. Pero i-inform ko na yung school kung bakit. Ngayon, dito sa ating, not basic, core tayo. Sa ating training materials na nandun sa Google Classroom natin. What is program? Dito, basic of Java tayo. Yan. Dito, although na-discuss na natin yung iba dito, may additional lang ako na idadagdag. Yan. Okay. Ito, additional po ito na kailangan ninyong maintindihan about sa Java. Dagdag na natin ito. Okay. Okay, additional reminders na po ito. Java is a object-oriented programming language. Everything in Java is associated with classes and objects, along with attributes and methods. And then, nagpo-focus sila sa implementing real-world objects using class, creating a variation of objects that has a field and method. Ito pong field and methods po na yan, yan po yung kailangan ninyong maintindihan kapag mag-aaral tayo ng Java. Ano ba yung fields na yan? Ano ba yung methods? Okay. And then, Java class, ito po yung isang example. In a real life, a car is an object, which is tama naman. The car has attributes, which is yung tinatawag natin na fields, such as yung weight niya, yung color, and then meron po siyang method, which is action. Once na sinabi nating action,
method, siya po ay isang action na kung saan dinidescribe niya or may gagawin siyang action. Okay. Like, kung i-co-compare natin siya sa car, once na sinabi natin ng car, yan po is yung attributes, yun yung mga detail ng isang car. Patayin ka na. Ano pa? Okay. Regarding po dun sa attributes na yun, kaya in short, kung ano ba yung gusto niyong car? Sir, gusto ko nung red. Gusto ko ganito po yung brand. Gusto ko ganito po yung engine niya, ganito, ganyan. Yun, doon po yan nagpo-fall sa attributes or fields. Ngayon, kung mapapansin niyo bakit naka-parenthesis pa attribute or fields? Kasi usually yung iba ang tawag sa kanya is attributes. Pero kay Java, especially sa OCA po, doon sa reviewer na ibibigay ko po sa inyo, ang tawag sa kanya is fields. Okay, which is the same lang din naman po siya. Nagre-represent lang siya ng mga details ng isang object. Okay, which is mamaya makikita nyo ano ang relatives niya ni fields doon sa aaralin natin. And then si methods naman, once na meron kang car, which is ano ba yung action na ginagawa ng car? Ang car is nakakapag-drive siya, tapos meron siyang brake, ano pa ba, gumagalaw yung windshield niya, pwede akong mag-on ng on and off ng aircon, something na gano'n. It means may instruction ka or mayroong action na ginagawa. Okay. Clear po ba tayo about sa fields and methods? Yan, check nga natin. Clear po ba tayo? Okay, kay Miss okay. Kay Macpil, okay. Kay Miss Earl, okay. Thank you. Kay Mr. Carlos, okay. Thank you. Okay, let's proceed. Now, naintindihan na natin si fields and then methods. Ngayon, kailangan din nating maintindihan kung ano ba ang isang class. Although, itong class na ito, meron tayong bukod na topic dito na di-discuss talaga natin yung halaga ni class. At pero dito, ay, may nakalimutan pala ako guys, sorry. At ngayon ko lang naalala. Pasuyo po ng inyong mga camera at mag-start tayo ng screenshot para sa start ng ating attendance. Okay? Pasuyo po ng ating mga cameras. Ayan, including ako. Hindi ko na, late ko na naalala. Okay? Pagano tayo mag-proceed. Okay? Pa-open na po ng inyong mga camera. Para sa screenshot natin. Ayan. Thank you, Macbill. Miss Eunice, okay. Mr. Carlos, thank you. Eugene. Sino pa? Si Carlos. Daddy Nuts. Sino pa ba? Si Rhea. Pasuyo po ng ating camera. Okay. Wala na. Miss Rhea, Miss Earl. Ayan. Okay. Tingin lang po sa camera. 1, 2, 3. Ayan. Wait lang po. Safety lang. Isa pa. Or back up. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Ayan. Start ulit tayo. Ayan. Thank you. Okay, now, balik tayo dito kay class. Ayan. Although sabi ko nga sa inyo, may bukod na topic tayo. Pero kasi, hindi talaga natin maiwasan kasi si Java talaga, yan talaga, class-based ang tawag sa kanya. Okay, ang class daw it is created by the programmer. Okay, in short, tayo yon. Okay, it will act as blueprint of an object that you want to implement in your program. Try to imagine. Kung halimbawa gagawa tayo ng isang, kung halimbawa sa manufacturing, especially for example na lang natin is yung car. Sa palagay nyo, yung paggawa ng car ay basta na lang nila gagawin yan, di ba? Syempre, hindi. Once sinabi natin blueprint, may plano yan. Okay, gusto ko, ganito yung size niya. Gusto ko, ganito yung color niya. Ganito yung, ganito yung engine na ilalagay sa kanya, yung tire, everything. Yun po ay naka-detailed. In short, nakalista na po yun. Ngayon, yun po yung magre-represent sa ating
attributes na sinasabi ko nga po sa inyo. At kaya ka gumawa ng car kasi gusto mo na mas mapabilis yung transportation from one place to another. Yun yung goal mo. At meron po yung corresponding na mga methods, which is yung methods po na yun ay yun po yung mga action na gagawin nung car na yon. Kasi in the real world, ganun naman po talaga. Kaya sila gumagawa ng mga application na yan. Lahat po yan may mga details at may mga action na ginagawa. Which is equivalent po yun dun sa class. At once na sinabi natin na isang class and attributes, ito yung kailangan yung matandaan sa isang class, meron po siyang attributes and methods. Yun po ang meron sa kanya, attributes and methods. Ano-ano yung attributes na yun? Ano-ano yung methods na yun? Doon sa gagawin mong class. Yan. Okay. And then, what is an object naman? Okay. It is created by instantiating the class. Okay, medyo nakakalito, no? Okay, it is anything that has attributes and fields. Kung si class ang blueprint natin, ngayon, si object naman yung instantiation. Ano yung pinaka-example nun? Okay? Ganito. Para hindi kayo malito, meron tayong sample dito. Try to imagine na yung factory. Okay, yung factory ng car, siya yung class natin. Kasi meron tayo, andun lahat yun. Yung mga details, everything, naka-ready na yun. Ngayon, syempre, ada customer, may iba't ibang gusto yan. Merong isang customer na gusto niya is red, yung color ng car niya, ganito yung engine, ganito yung mga details na gusto niya, yun yung tinatawag nating object. Ibig sabihin, gawa na yung pinaka-output. Okay? And then, merong another car naman na ang client naman ay gusto niya yung color blue or color blue. And then, ganito yung details. In short, yun yung actual na nakikita ninyo. Okay, pero yung pinaka class nun or yung pinaka-factory nun, yung nagre-represent sa class, na andun lahat ng details. Ready-made na yun, guys. Ready-made na, i-call nyo na lang. Kung halimbawa, dun sa factory, may mga naka-ready na dun na iba't ibang kulay. Ipipick nyo lang, ilalagay nyo lang dun sa gusto niyang object or gusto niyang car. Ganito yung iba't ibang engine, ganito yung iba't ibang details na naandoon sa factory or naandoon sa class na ready-made na siya. Which is, makikita nyo siya kapag tayo nandun na sa OOP na tinatawag or Object-Oriented Programming. Doon nyo yan makikita lahat. Okay. Medyo naiintindihan na po ba ang pagkakaiba ni class versus sa object? Medyo okay po ba? Okay. Kay Ms. Eunice, okay. Mr. Carlos, okay din. Okay. Thank you. Huwag pong mahihiyang magtanong, guys, ha? Okay. Next natin. Ito, ang kailangan nyong maintindihan kay OCA. Take note kay OCA. Okay. Kasi si field, alam naman natin, generally known as variables. Yung pala yun. Si fields pala, ay yung pala yung mga variables. Okay, kaya sabi ko sa inyo, later on, makikita nyo kung sino si fields na tinatawag. Which is yung pala yung mga ginawa pala natin variables kahapon, siya pala yung nagre-represent ng fields. Yan. Yung methods naman, sa other programming language, ang tawag po sa kanya is function. Okay. Or any procedure in other language. Okay. O group of instruction to do specific task. Ibig sabihin, may instruction ka na ito yung ipapagawa mo. Halimbawa, magdadrive, magbe-brake, or tatakbo, something na gano'n. I-check yung pulse rate mo. Yun yung mga uso ngayon, di ba? Sa mga gadgets, yan, something na gano'n. Yung po ay ginagawa gamit ang method. Yan, para mas maintindihan po natin. And then, ito yung kailangan yung maintindihan. Okay, kay OCA, kay Java, meron tayong tinatawag na fields
and method. At yung fields at method po na yon, ang tawag po sa kanya is members. Yan. Kaya together, yung methods na yon tsaka fields, they are called members of the class. Yan. In short, ang class natin, dalawa lang yung meron sa kanya. Method and attributes or yung fields na tinatawag. Yun lang po ang meron kay class. Okay, medyo madali lang pala na tandaan na dalawa lang yung meron kay class. Method and fields. Now, ito na-discuss na natin si variables. Okay na tayo dyan. Okay. Ngayon, ito yung dito yung ipo-focus natin. Yung sa variables natin, tulad nga ng sabi ko nga sa inyo, yung variables natin is nahahati yan sa tatlo. Meron tayong tinatawag na instance variable or non-static fields, class variables, or static fields, at saka local variables, which is, yun, local variable. Ngayon, itong tatlo na yan ay de-demo natin mamaya, together doon sa napag-aralan natin kahapon. Tapos, ano pa bang addition na gagawin natin? Okay, sa tingin ko, check natin kung makapag-proceed tayo doon sa operator. Okay? And then, ito yung kailangan nating maintindihan kay instance variable. Medyo maiintindihan nyo ito ng mas malalim kapag nasa OOP na tayo. Okay? Kasi sa OOP, gagawa na tayo ng object. Take note, ang sabi kay object, siya ay instance of a class. Okay, take note doon ha, na yung instance of a class na yon, meron pong meron siyang equivalent dito kasi ang instance variable ay galing po siya sa object, manggagaling siya sa object. Yan. Medyo malilito pa, yung iba sa inyo medyo nakakalito pa sa ngayon. Pero later on, lagi natin siyang ginagamit. Tapos nasa OOP na tayo, mas madali nyo siyang maintindihan. At saka mas madali yung matandaan na ang isang variable ay instance variable, class variable, at local variable. Depende sa position at meron pong additional na keyword na kasama sa kanya. Once na sinabi natin siya ay instance variable, take note, ito po ang kailangan niyong tandaan sa kanya. Non-static fields. Yan, non-static fields. Ano kaya ibig sabihin nun ng non-static fields? Ibig sabihin, object stored their individual state in non-static fields. That is, fields declared without a static keyword. Okay, ibig sabihin, isa siyang variable na walang static keyword. Okay, once na sinabi nating static, ano bang ibig sabihin ng isang static? Okay, try to research. Yan po, ibig sabihin ng static sa programming. Tapos kanina, yung regarding dun sa comment, na sinasabi ko na i-search nyo, ano ba yung single comment versus kay multiple comment. Yan. I-search, and then pangalawang isa-search nyo ngayon, ano ba yung static na yan? Static. What is static in Java programming? Yan, para at least mas maintindihan natin. Okay. Okay, ngayon, si instance variable is non-static. Okay, also known as instance variable because their values are unique to each instance of a class. Medyo nakakalito pa ito at mahirap din siyang ma-visualize pa sa ngayon. Mas ma-appreciate nyo ito kapag nasa OOP na tayo. Pero, mamaya ipapakita natin sa inyo kung ano yung pagkakaiba po yung tatlong klaseng variables po na yan. Okay? Okay, any question po regarding kay instance variable? Take note, non-static. Wala po siyang without static keyword. Yan. Yun po ang kailangan yung tandaan kay instance variables. Mamaya may addition po tayo diyan kay instance variable. Okay.
And then class variable. Okay. Try to research po. Ayan. Okay. Thank you, Mr. Carlos. Ayan, regarding sa single at single comment and then multiple comment. Ibig sabihin, kapag daw single comment, ayun, sabi niya dito, dalawang backslash nga, no? Tama, dalawang backslash. Okay? Na kino-consider na yun, sa buong line niya na yon, yun po ay comment. And then, yung multiple comment naman is yung backslash, asterisk, at saka, yun yung pinaka-start niya at yung end niya is asterisk, backslash. At sa loob ng comment, sa loob nun, ng multiple line ng comments na yun, ibig sabihin nun ay lahat ng nakapaloob doon ay considered siya as comment. Yan. Tapos si static variables naman or shared among all instances of the class non-static variables. Okay, thank you. Almost the same. Ang i-search mo sir yung keyword na static lang. Keyword na static lang kasi ito ay static variables which is nagre-represent din dito na yung static variables which is yun yung class variable and then yung isa is non-static which is instance variable. Ang keyword lang na static. Yan, thank you. Okay, balik tayo dito. Okay, ngayon, kung si instance variable ay non-static, si class variable naman ay static. Ibig sabihin, meron siyang static na keyword. At ito na yung keyword dito. Static is a modifier. Okay? Ngayon, ano bang meron kay static? Yan. At least mas maintindihan natin ano bang meron kay static. Although si static ay isang modifier. Okay, a class variable is any field declared with static modifier. This tells the compiler that there is an exactly one, take note one copy of this variable in existence. Ibig sabihin, nagre-represent siya sa isang bagay na unique lang na hindi pa pwedeng merong katulad nun. Ang good example po niyan ay yung ID ninyo. Okay, ID ninyo sa school or yung inyong kasi syempre kayo lang yung dapat yung may badge number na ganon or ID number, student number na ganon, which is yung variable na kailangan mong gawin sa kanya para maging unique siya para or available siya sa lahat ay ang gagawin mo dapat na variable doon is class variable. Okay, ganun po 'yon. Ano pa ba? Yung ATM card ninyo dapat walang kaparehas 'yon. Pati yung number ninyo, yung mobile number. Yun po yung isang example po ng isang class variable. Okay? Na walang ibang may katulad nun. Especially pag nasa database na, meron din tayong part ng database. Okay? Next natin. Itong local variables naman ay siya ay local. Paano ba? Nasa loob siya ng method. Ayun. Okay, sabi dito, a variable declared inside the body of the method, which is called local variable. Ibig sabihin, meron tayong method. Kasi tingnan niyo sabi natin sa isang class, meron lang tayong method at the same time, meron tayong fields. Yun lang yung pwede nating makita sa isang class. Okay, mamaya, pag nag-start tayo mag-code, makikita nyo na yung palang ginagawa natin na public static void main ay isang method. Yan, para at least malaman ninyo. Yan. And then, local variables are only visible to the methods in which they are declared. They are not accessible from the rest of the class. Yun ang kaibahan sa kanya. Compare dito sa instance variable and class variable. Na yung instance variable and class variable, kung meron kang 10 method,
pwede mong magamit yon. Compare sa local variable na kung meron akong 10 method na dun sa method 1 ko, na andun yung variable na ginawa ko, doon lang yun available. Hindi pa pwedeng gamitin nung pangalawang method ko. Hindi po. Okay? At doon, isa pa, although doon natin siya i-explain lahat pag nasa method na tayo. Okay? A local variables cannot be defined with static keyword. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng lagyan ng static na keyword. Once na nilagyan mo ang isang local variable na static keyword, take note static keyword, yan po ay magkokos ng error. Compare sa instance variable at local instance variable at class variable, pwedeng meron, pwedeng wala. Pag ang isang variable outside the method or sa loob ng isang class ay nilagyan mo ng static na keyword, ibig sabihin nun, yun po ay class variable. Ayan, binibigyan ko na kayo ng idea. Pag tinanggal mo yung static keyword sa kanya, instance variable. Yan. At least nagkakaroon na po kayo ng idea. And then naming. Any question regarding po sa tatlong type natin ng variables? Any question? Okay. Regarding the static, ayan, wala pa. Okay. I-search nyo po, ayan. Okay, yung sa static, what is static in Java? Yung static lang static keyword, ayan, para mas mainam. Ano ba yung static keyword na yan kay Java? Mas which is modifier siya. Ayun, sinabi na ni nag-ano si Carlos. Thank you. The static keyword is a non-access modifier used for method and attributes. Okay? Static methods can be accessed without creating an object of a class. Ibig sabihin, hindi na can be accessed. Ma-access natin yung method, take note method and attributes na hindi natin kinakailangan mag-create ng object. Yun ang ibig sabihin ng static. Kasi pag hindi nyo naintindihan yung keyword na static na yan, which is non-access modifier, which is ang sabi, hindi naman ang sabi kanina, access modifier. Sorry, modifier lang ang sabi sa kanya, pero hindi sinabi ko anong klaseng modifier kasi meron tayong tinatawag na access modifier at non-access modifier, which is si static ay isang non-access modifier. Didiscuss natin yung mga modifier na yan later on pag nasa OOP na tayo. Kaya as of now, nanghihingi ako ng mga info sa inyo para at least sa inyo mismo nanggagaling yung info na yan. Okay? Thank you, Mr. Carlos. Okay? Sa search. Okay? And then, itong mga sinerge nyo na yan, ilalagay natin dito sa ating comment mamaya. Okay, balik tayo dito. Double check natin. Naming na gawa na natin yan. Data type. Okay. Okay. Wait lang po. Okay. Although ito ay sa underscore, medyo hindi naman natin i-discuss na yun. Okay. Itong array, regarding dito sa array, meron ibubukod natin siya ng discussion kasi another hindi naman siya mas mainam na i-discuss natin siya ng bukod. Although variables same lang din siya ng variables pero medyo ibang set lang siya. Once na nag-start tayo sa kanya, medyo malawak din kasi siya. Usually ang array ginagamit sa database, yan. Tapos, at least kung magkakaroon kayo ng knowledge dito, although alam ko iba sa inyo may knowledge na, medyo hindi na tayo mahirapan pag tayo ay nag-proceed na doon sa database. Okay. Ang kaibahan kasi ni array, nag-hold siya ng maraming mga value. Di ba may variable tayo, tapos may value.
imbis na mag-create tayo ng another kasi dumarating sa time na magki-create tayo ng isang variable, pero gusto natin maraming value sa kanya. Kaya may mga iba gumagawa ng, for example, average 01, average 02, something na gano'n. Which is hindi mo na kailangang gawin 'yun, mag-create ka lang ng array. Medyo i-step aside muna natin 'to si array, saka natin 'to i-di-discuss. And then, okey, sa tingin ko, goods na tayo. Proceed na muna tayo kay, variables. And then, i-she-share screen ko, yung entire screen. Okay, wait lang po, i-entire screen ko lang, share. Ngayon ay ang gagawin pa rin natin ay notepad pa rin po tayo ngayon. Okay, notepad pa rin po. Comment, click tayo ng day 6. Day 6. Okay. And then, tutungkulin ko terminal. Dito yung terminal. Ayan, may terminal na tayo. And then, yung ating notepad. Sa akin ay mousepad. Yan. Ready na po ba? Bago tayo mag-start, pa-check ko muna kung sino yung ready na. Pa-raise ng hands kung ready na si Macbill. Sino pa? Okay, si Macbill lang ang ready na. How about dun sa iba? Macbill lang ang ready na? Nandiyan pa ba kayo? May kasama pa ba ako? Ayan, si Mario. Okay, thank you. At okay, let's start. Now, dito sa, ayan, pati si Eunice. Okay, thank you. Now, start tayo. Okay. Ngayon, start tayo kay comment. Okay. Ang gagawin natin, ito po ay, ang tawag po dito ay single line comment. Ayan. Ayan. Kasi more on na ganito na po yung gagawin natin. At ito po yung tinatawag natin na, ayan. Ayan. Ay, sorry. Ayan. Nilagyan ko lang space. Tapos yung multi-line comment. Yan, multi-line comment. Okay, ngayon, ang gagawin natin ay gagamit ako ng multi-line comment para i-explain about doon sa ating diniscuss na meron tayong mga types ng variables natin. Yan, types. Para at least hindi na kayo pupunta ng presentation. Dito sa source code nyo, available na. Types of variables. Yan. Number 1 is instance variables. Yan. Or yung tinatawag na non-static fields. Yan. Then number 2 natin ay class variables. Yan. Or static fields. Yan. Fields. And then number 3 natin si local variable. Kailangan din natin maintindihan yung mga rules na meron ito. Okay? Now, ang gawin natin, bago natin, instance variable. Okay? Copy ko lang yung nasa presentation natin para at least, sabi nga sa inyo, hindi na kayo pupunta ng presentation para alamin siya na nandito na lahat. Ganun ang gagawin natin. Okay, sabi dito, ayan.
natin. Magdadagdag pa ako dito. Okay. Dagdag tayo. Yan yung meaning is para once na dinownload nyo to, ayan, hindi basa-basahin nyo na lang din. Okay. Ayan. Si instance variable daw, in-store individual state, ayan. Siguro ngayon, hindi nyo pa masyadong ma-appreciate ito, pero mas ma-appreciate natin yan sa OOP ng static fields. Okay? Ito pa yung isa na idadagdag ko dito sa instance variable para mas mabilis ninyong maintindihan. Ayan. Okay. Inside class, yan na, inside the class, but outside, and outside the method. Ayan. Yan yung isa sa medyo mas madali nyong maiintindihan pag tinesting na natin mamaya si instance variable. Ayan. Inside the class but outside the method. Kasi yung keyword dito kasi na non-static, andito in-explain na non-static nga siya, wala siyang static na keyword. Ito, additional lang ito. Okay. Kasi ito, similar siya kay ito si instance variable at class variable, parehas po yan na inside the class but outside the method. Pero, ito lang yung magiging magkaiba sa kanila. Yung isa, merong static na keyword, yung isa, walang static na keyword. Yun po, ang pagkakaiba. Class, class variables. Ayan. Si class variables, okay, ito po, yung simpleng meaning niya. Okay. Kasi dito nyo nalang basahin. Usually, kung mapapansin niyo, especially sa mas masarap din kung minsan magbasa ng mga documentation. Kaya parang ganun na yung nangyayari sa atin. May mga code tayo na nandito yung mga documentation. Tapos tinetesting na rin natin. Ito, similar lang din siya kay instance variable na inside siya, inside the class, but outside the method. Yan. Medyo kailangan ko mag-practice na nung medyo malamig kasi ngayon dito sa amin. Okay. Pero hindi nagyayelo dito sa Saudi. Medyo malamig lang yung panahon, taglamig. Okay, local variable naman. Yan. Ito yung meaning niya. Tandaan niyo itong rules na to ni local variable ha. Hindi siya pwedeng lagyan ng keyword. Take note ha. Ng keyword na static. Mag-error po yan. Mamaya, testingin din po natin yan. Local variable. Testingin natin yan. Local variables, ayan. This. Yung nag-aaral ako ng nag-aaral ako ngayon ng Linux. Kapag may mga code na or command, meron doong tinatawag na man. Ibig sabihin yung manual ng na yon, ng command na yon. Which is halos ganito yung nangyayari na itong command na ito, andito lahat yung mga information niya as in. Which is ito sa topic natin, kung i-explain natin sila, okay, nandito lahat. Na naka-comment, take note ha. Ito yung start ng comment ko, which is yan, ito yung start of comment. Baka kasi mamaya start of comment. Yan. And then start of lagyan ko na lang mo. Start of multi-line comment. Ayan. Then ito yung end niya. Kasi pag hindi ninyo, kapag naglagay, ito yung dito ha, ang explain ko lang. Kapag dito ko inilagay yung, 'di ba, ito yung pinaka-end of multi
line comment, yan po ay magkokos ng error. Take note, kasi ito po yung end. Yan yung end ng multi-comment. Kaya in short, ito po ay ilalagay ko sa loob nito. Kasi kapag yan ay nasa labas, ititreat niya yan as reserved keyword. Babasahin niya kung yan ba ay code, variable, method, o something na ganun. Kung hindi, in short, magkukos po yun ng error. Once na outside po dito, take note lang po dun ha. Okay, ready na tayo dito. Yung variables natin. Okay, ano pa bang kailangan natin idagdag? Okay. Tingin ko yun na muna. Save ko siya. Wait. Pero hindi pa naman natin siya i-run kasi wala pa naman tayong code na inilalagay sa kanya. Okay, dito. One, basics natin. Okay. Lagay natin sa kanya na variables. Okay. Basics. Day 6. Variables. Yan. Nilalagyan ko ng ganyan para at least madili din natin yung day 6 pala variables yung giniscuss natin. Yan. Para at least, di ba? Okay, now, meron na tayong ready na dito na notepad or text editor na mag-start tayo ng code. Okay, balik tayo dito. Okay, open ko tong chat box. Huwag po kayo mahihiya na mag-ask ng something or yan. Kaya ino-open ko po yung chat box. Although ito hindi na siguro to kailangan. Kasi alam niyo na may nakakapag-create siya ng class variable class na file. Yan. Ito po yung kailangan nating gawin. Now, ready na po ba? Pares ng hands kung ready na. Ready. Pares ng hands. Ready na si Eunice, si Macbill, si Earl, Rhea. Okay, thank you very much. Okay, kung ready na, let's go. Wait. Yan. Tapos kung may comment po kayo or nahihiya kayong i-interrupt during na nagsasalita ako, mag-type lang po kayo dyan. Kung may question kayo, huwag pong mahihiya. Okay. Now, i-explain naman natin ngayon. Thank you, Miss Eunice. Okay, now, start tayo. Alam naman natin na para mag-start ng kay Java, kinakailangan natin yung keyword ito keyword yung keyword na public, although kahit hindi naman sa ngayon, pwede namang wala yan. Take note para makita ninyo ano ba yung structure ni Java sa pag-create natin ng code. Although itong public is optional siya, okay, public, pero itong class required po yan. And then after ng class na yan, yun po yung pangalan ng class natin. At kung ang pinangalan natin kanina is day6 variables.java, yun din ang ipapangalan natin dito. Okay? Day6, baka magkamali ako, variables, may S yun. Okay, variables, yan. And then, open and close na parenthesis. Ang sabi kanina sa presentation, sa Java daw, ay merong isang class, which is ito yon. Ito na yung ginagawa natin na class. Iyan po yun. At sa loob daw ng class, ano nga ulit yung merong sa loob ng isang class na dapat nating malaman? Ano yung meron na dapat nasa loob lang niya? Dalawa lang po yun. Sige nga, i-type niyo po. Anong kaya yung dalawa na yon? Dalawa lang po yung dapat nasa loob ng isang class. Kalimutan na. Okay, magbibigay ako ng isang sample. Yung isa ay Method. yung Method. yes, yes. Okay, thank you. Sino yung nagsalita? Sino yun? Method, Si sir. Daddy Nat. Yeah. Yes, very good. Method, yung isa. And then, method and, ano yung pangalawa? Fields.
Yes, very good. Okay, thank you. Ayun. Sa class natin, okay, naiintindihan niyo na, no? Na sa loob ng class natin, meron pala ito na yon yung para mas makita ninyo. Meron tayong fields, ayan, and methods. Na yan lang yung meron dapat sa loob ng ating class. Sa loob dapat niyan, which is ito yung class natin. Ngayon, eto na ngayon, gagawin natin. Check natin kung nasusunod ba natin yung pattern na yan. Sa pag-create natin ng Java program, merong isang method na tinatawag na hindi po pwedeng mawala. Kasi kapag nawala yung method na yun yung time na hahanapin ni Java na, "Uy, wala yung ano mo, yung public static void main mo." Yun yun. Kasi si public static void main, yan lang yung method na hinahanap niya para mag-execute ng program na kung saan may ano mang gusto mong gawin, gusto mong mag-display, kailangan makikita ko 'to. In short, ano bang example niyan? Yung sa TV natin, kasi once na sinabi nating method, ah, 'di ba may mga command tayo doon na kung saan ay parang katulad siya ng remote control. Sa remote control meron dong on, off, channel, yung mga numbers para sa channel, marami pang iba. Ngayon, sa palagay niyo magwo-work yung isang TV kung hindi natin ipe-press yung on? 'Di ba hindi? Which is equivalent si si public static void main nung on na yon na yun yung way para makapanood ka ng TV. Kasi hindi mo 'pag yan ay naka-turn off, hindi ka makakapanood. Which para makapanood ka ng TV, iki-click mo yung, yung button na on and then puwede ka ng manood. Puwede ka ng, mag-switch ng ibang channel, puwede kang manood na sa YouTube, gamit din sa remote. Parang gano'n po siya. Yun po ang representation ni public static void main. Clear po ba tayo do'n? Public static void main. Yan yung main method na hindi puwedeng mawala. In short, eto, meron na tayong fields at meron tayong methods, which is ito yung method natin. Ayan. Ngayon, sa loob ng open and close na parenthesis ni main method, meron siyang hinahanap na string. Yan ang hinahanap niya and then args. Ito po yung arguments. 'Pag nasa method na tayo, mas maiintindihan niyo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tawag po natin dito is parameter. Kasi parenthesis yung kasunod niya. Okay. Tawag natin diyan is parameter. In short, meron siyang hinihingi na once na once na parang dun sa ano nga na yun, once na dun sa remote control natin, naandiyan lang yung button na yan. Sa palagay mo magwo-work yan kung hindi mo yan pipindutin. 'Di ba kailangan natin pindutin yun? Which is, puwede nating i-consider na yun yung, parameter niya na once na ginamit ko 'tong, power on na 'to para makapanood ka ng TV, kailangan mo siyang pindutin, kailangan mo siyang i-touch, which is ito yung kailangan mong gawin sa kanya. Kailangan na nandito si string args na yan. Okay, yan na. Naintindihan na natin na hindi pupuwede pong mawala yan, okey? Tapos sa pagdi-display, meron tayong tinatawag na yung system.out.println. Okay? Sino naman ito? System.out.println. Ayan, ln. Yan yung magdi-display ka. Ito, ang ibig sabihin niyan, yan po ay isang class. Ito, class din po yan. Take note kung naalala nyo dun sa naming convention natin kahapon, meron tayong tinatawag na yung
Pascal naming convention. Na ang ibig sabihin ng Pascal naming convention ay lahat ng first word niya is naka-capital, which is ito po yung ginawa natin. Kung tutuusin, pwede ko yung pangalanan ng ganyan. Day 6. Yan. Bla 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 kung ano man. Pwede po yun. Pero hindi yan ang gagawin natin. Bakit? Kasi kailangan nating sundin yung naming convention. Which is, napakahalaga ng naming convention na yun. Kasi pag hindi mo sinunod yung naming convention, ikaw din ang mahihirapan. Later on, pag nasa class na tayo, doon nyo makikita kung bakit kinakailangan sundin natin ang naming convention, especially sa class. Okay? Nalaman ko na class ito kasi capital letter po yung first niyang letter doon sa word na system. Yun po kaya ko siya sinabing class agad. Same goes din ito. Yan, masasabi natin na yan ay isang class kasi yung first letter niya doon sa word niya is capital. Ngayon, ano naman itong out na yan? Yang out po na yan po ay isang instance variable. Okay? Instance variable po yan. Pero, hindi pa tayo doon pupunta. Saka pa po tayo pupunta doon kapag tayo sabi ko nga sa inyo, mas maiintindihan nyo po yan kapag po tayo ay nasa class na or nasa OOP na. Okay? Pero yun lang po sinasabi ko sa inyo. At ito, ang tawag po dyan ay method. Bakit ko sinabi na ito ay isang variable? Okay, bakit ko nasabi na ito ay isang method? Usually, ang isang method para ma-identify mo na siya ay isang method, meron po siyang open and close na parenthesis. Kasi, kung iintindihin yung mabuti, ano ba ang meron sa isang class? Sa isang class, merong fields and methods. Class ito na merong fields na meron ding method. Yun lang po ang nasa loob niyan, wala nang iba. Kung pag nasa IDE na tayo at bubuksan natin, ito kasi class file po yan, makikita natin yung documentation niya sa loob. Makikita natin lahat ng mga methods na meron sa kanya, lahat ng fields na meron sa kanya is either static or non-static fields. Naandun po yun. As of now, ito po ay ready-made na kung saan gagamitin na lang natin itong system.out.println para mag-display. At itong method po na yan na print line, itong print line po na yan, i-display niya yung isang line na merong next line. Okay, later on, i-compare natin between yung print ln na ganyan versus sa wala. Kasi parehas natin yung gagamitin. Mas gagamitin natin yung ganyang setup pag dado na tayo sa looping. As of now, yan na muna ang gagamitin natin. In short, itong class na yan, ay pwede pala natin tawagin sa loob ng isang method. Okay? Na ito po ay yung tinatawag nating API. Kung naalala ninyo yung discussion natin nung first natin, na ang API is Application Program Interface na kung saan library, nabulol na ako, sorry. Nabulol na. Library na kung saan ay i-call mo na lang siya, which is yan po yun. Behind the scene, kapag tayo ay nag-install ng JDK, automatic naka-install na rin po yan. Kaya hindi na natin kailangan yan tatawagin na lang natin siya in short. Okay, yung system.out.println na yan. Okay, clear po ba tayo? Naiintindihan po ba? Raise ng hands kung naiintindihan. Okay, thank you. Miss Eunice, how about sa iba? Thank you. Miss Earl, okay, thank you. Now, proceed na tayo. Ngayon, ang gagawin muna natin ay yung create muna tayo ng sample. Sabihin lang natin dito ay good
Good afternoon. Ayan. Good afternoon. Ayan. Ayan. Ganyan lang ang gagawin natin. Ayan. Ang ibig sabihin niyan, mag-print siya ng good afternoon. Ayan. Take note, tingnan ninyo ha. Iraran muna natin yan, tapos mamaya iraran natin na may tatanggalin tayo dito. Kasi baka mamaya pwede palang wala namang void, baka naman pwedeng wala ding static, something na ganun. Okay? Take note, ayun, no? Meron siyang static, kaya nga ang pina-search ko sa inyo kanina is para saan ba yung static na yan kay Java, yung keyword na static na yan, which is, ang sabi, kapag siya ay isang static, hindi na kinakailangan magkaroon ng instantiation. In short, makokol mo siya ng direct. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung ganong setup kung bakit sinabi siya na hindi na kinakailangan i-call. Anyways, yan. Click, punta tayo dito. Okay, punta tayo sa tawag dito, dun sa folder na yon, desktop, programming, batch 1, tapos, pangalan to, check ko nga muna, ls. Okay, day 6, sa CD, day 6. Okay, tapos check ko yung content niya. O yun, dito si Java. Okay, now, ready na? Ready na po ba? Ready na ulit tayo? Sino bang mga ready na? Check na natin. Si Miss Eunice, ready na. Then, how about sa iba? Ayun, si Miss Earl. Okay, thank you. Okay, si Macbill, thank you. Nawala na yung... Ayan. Okay, na-proceed tayo dito. Type ulit natin si Java C. As of now, hanggang saan ba tayo magaganito? Siguro, miss ko kung mag-IDE na tayo next week eh. Siguro sa tingin ko, hindi na muna. Para ma-practice din kayo. Kasi pag nasanay kayo ng IDE, magiging madali ang lahat. Ayokong maging madali ang lahat sa inyo. Hindi, joke lang. Like, kailangan nyo rin kasi maintindihan ito. Sobrang halaga na ganito yung nagiging setup ninyo para pag kayo ay nag-take nga ng OCA, ganito talaga yung magiging setup. Kasi, ipapakita ko sa inyo na pag nasa IDE na tayo, meron tayong mga command na or dito sa ginagawa natin sa basic na to, pwedeng may tatanggalin tayo pero babasahin ng IDE na tama siya. Pero pagdating dito sa command prompt, sasabihin niya mali. In short, kahit kayo mag-testing kayo, try niyo mag-create kayo ng isang itong class na ito, tanggalin ko to. Magwo-work yan sa IDE. Pag iniran nyo, babasahin niya kung ano yung laman niya sa loob. Pero pag dito kay command prompt, hindi. Okay. In short, kailangan talagang ito yung gamitin niya. Kasi mas strict siya. Anyways, ayun. Nagkaroon ako ng problem sa multi-line comment ko. Okay. See? Mali ako dito. Kasi inilagay ko siya dito. Di ba? Dapat sa loob. See? Kasi nga ito, itinitreat niya ay comment, pero yung nasa outside nito, yung end nito, itinreat niya na ayan, command or kahit ano, yan, class o hinahanap niya kung ano yan. Anyways, in short, error. Save ko. Check ulit natin. Ayan, wala nang error. At mas maganda na natututo kayong mag-identify ng error na yun. Kasi pag hindi nyo nalaman kung paano mag-identify nun, mahirap na. At huwag din kayong maging masyadong dependent kay ChatGPT. Konting error, ChatGPT. I-analyze nyo muna. Pag nahirapan kayo, saka ninyo gawin. Kasi mas mainam na napapractice yung utak nyo na mag-isip at mag-analyze kesa nakadepende kayo sa isang AI. Maganda si AI. Pero pag kayo naging dependent doon, good luck sa career ninyo. What if mawala yung AI na yun? What if wala sa trabaho kayo, wala kayong internet at gusto lang nilang makita kung paano ka mag-code. Paano yan? Nag-e-error. Hindi nyo ma-identify. Diba? Anyways, yun. Okay. Now, na-run na natin si Java C. Si Java naman, yung class file ang iraran natin.
expect natin na wala na siyang magiging error dahil kasi I think okay, wala na magiging error. At lalabas na yung good afternoon. I-check natin which is tama. Test ulit natin kung totally working. Ayan. Another dot, nagdagdag ako. I-recompile natin. Run ulit natin. Oops, Java C. Yan. Ayan, lumabas yung may dalawang dot. Yan, which is very good. Now, ang gagawin naman natin is ipapakita natin dito yung variables natin. Okay? Gagamitin na natin yung variables natin or yung fields na tinatawag. Okay. Ready na po ba? Ready na? Ready po ba kayo? Ready na? Okay. Si Miss Eunice, si Miss Earl, ready na? Thank you. Sila lang bang nasa piling ko ngayon? Ayan, si Macbill. Thank you. Okay. Next natin. Okay. Proceed tayo. Okay. Dito tayo mag-start kay unahin natin si class bago kay instance variable. Ano ang meron kay class? Sige nga. Class variable. Ano yung meron sa kanya? Create tayo ng comment. Yung simpleng, yung understanding nyo lang na mabilis ninyong naintindihan na meron kay class variable. Natatandaan nyo pa. Class variable. Yan, mag-create tayo. Okay, ano kaya yung meron sa kanya? Okay, data type, kailangan natin ng data type. Sabihin natin na yung string kasi, okay, itong string, kasi kung napansin niyo yung mga data type na ginawa natin, na diniscuss natin nung last time ay more on number siya. Number, si boolean, tsaka yung character, which is single character. Ngayon, pag gusto natin na yung variable natin ay may may word or group ng isang mga text or character, gagamit tayo ng string. Yan, string. Kung mapapansin niyo si string, capital S po siya. Siya po ay isang class na kung saan ang tawag po sa kanya is kung 'di ba meron tayong tinatawag na primitive data type at saka non-primitive or reference data type, which is siya po 'yon. Okay, siya po yung isa doon kasi meron po yang mga special features si reference na once na nakapag-create tayo ng object niya, meron pong mga methods and then ano pa ba? May methods and fields po na pwede tayong magamit sa kanya. Anyways, mas maiintindihan niyo yun kapag nandun na tayo sa class. As of now, intindihin lang natin na si string ay pag ginamit natin siya as a data type natin, group of character ang meron pong, ang pwede nating ma-store sa kanya. Okay? Clear po ba tayo doon? Okay, clear po tayo? Okay, clear daw, sabi ni Ma'am Eunice. Okay, sabihin natin ay name. Ayan, create tayo ng variable na name. Ayan. Ang data type natin ay string, which is reference. Ang pangalan ng variable natin is name. Sa tingin ko, hindi siya mag-error kasi sinunod ko yung rules natin last time na unang-una, siya po ay letter na start from A to Z, small or caps, no problem. And then, hindi siya nag-i-start ng digit, which is sa tingin ko valid siya. Yan. Kaya kailangan i-review nyo rin po yun, ano? Then, para po may considered siya na string, ilalagay po natin siya sa loob ng double quote. Yan, double quote. Halimbawa, si Juan. Yan. Si Juan. Yan po yung ating variable na ang pangalan is Juan. Okay. Now, gusto ko po na i-check ninyo ito. Ang gagawin natin is class variables. Okay? Tama po ba siya or mali?
sa tingin ninyo, tama po siya or mali? May kulang ba sa kanya o sakto lang yan, sir? Kung i-reviewin ninyo yung ibig sabihin ng class variable. Okay. Tama or mali? Sa tingin ninyo? May kulang ba? O anyone? Mhm. Naku, mukhang nakakalimutan na. Okay. Ang class variable natin, double check natin, ano? Okay. Ang class variable natin, balikan natin. Dito tayo kay class variable. Ang class variable daw is any field that declares with static modifier. It means meron siyang dapat na static na reserved keyword, which is yung static na yun ay isang modifier, which is non-access modifier. Tapos, check natin. In short, dapat merong static na keyword inside the class but outside the method. Ayan, check natin. Ito po yung class natin. From sa range na ito po yung start ng ating class at ito po yung end ng ating class. Lalagyan natin ng comment. Kaya sabi sa inyo, mahalaga yung comment. Start, class, and then dito, sa loob nito, or pwede rin naman sa labas kasi single line naman yung ating gagawin. And, mali. Tama. Kasi, oo, mali ako. Kasi, i-consider, sorry, tama. Kasi itong part na ito ang gagawin niyang comment. Ito ay hindi. Okay, tama. Reread niya muna to bago ito. Tama. End of comment. End of class. Yan. Ang tawag natin dito ay scope. Scope. Ibig sabihin, itong class natin, meron tayong scope from dito. Although kasi dito wala yung numbers dito sa gilid. Pag nasa IDE na kasi tayo, may makikita kayong mga number dito. Ibig sabihin yun yung number ng per row natin. Okay. Anyways, pupunta rin naman tayo dun sa ID. Kaya ang purpose lang nito is para makita ninyo na medyo mahirap gamitin si text editor. Kasi although may mga text editor na merong mga lines dito, pero ito mas mainam na wala. Wala ito, mas mainam na wala para at least makita ninyo na medyo nakakailang pero okay lang siya. Medyo mahirap nga lang ng bagay pero okay lang. At least para masanay lang kayo. In short, sa line na ito, yan, ito yung start niya, ito yung until dito. Yun yung scope na tinatawag natin. At ito yung tinatawag natin na class. Sa loob ng class na yon, sabi dito, ang isang class variable daw ay inside the class, which is andito siya sa loob ng class, but outside the method. Ito yung method natin. Okay, outside. At kung ito yung method natin, nasa loob ba siya? Hindi, nasa labas siya. Kasi ito yung scope ng method natin from dito until dito. Yun yung scope ng method natin. Which is, considered siya as a class variable pero may kulang pa sa kanya. Yung keyword na static. Yan. Yan ang kulang sa kanya. Okay. Ngayon, ito yung medyo problema dito. Kung tatawagin natin siya, ang kailangan natin gawin ay sa ngayon, okay, nagwo-work na to. Okay? Iko-comment muna natin. Bakit natin iko-comment? Kasi ayaw muna natin siyang i-run. Gusto ko, i-run lang muna natin itong si 1. Paano natin siya gagawin? Okay? Para magawa natin yon, copy ko lang to, yung content na yan. At take note ha, kailangan to ha, required po yan sa syntax niya, semicolon. Pag nawala po yan, ay magkakos ng error. Okay? Every line po, every statement, sorry, hindi line, every statement required po na merong siyang semicolon kasi yun po ang nagde-determine na end of statement. Okay?
In short, ito, para i-call natin tong si name, ang gagawin natin sa kanya, i-call natin siya dito. Name. Ayun. Okay. In short, kung anong value ni name, yun ang ilalagay, yun ang i-display niya dito. Okay. Ngayon, napansin niyo dito, dito kasi, naglagay tayo ng comment ng double quote, and then yung may word tayo. Ibig sabihin nun, ang tawag natin dito ay string. Ibig sabihin, meron tayong group of character na i-display natin. Pero, hindi naman natin na kailangan dito. Okay? Hindi natin kailangan kasi ito ay i-call lang natin dito yung pinaka-variable natin, which is isa siyang class variable. Kung isa-save natin yan, at iraran ulit natin siya dito, ayan, wala siyang naging error. Ayan, lumabas yung Juan. Ayan. Okay, naintindihan na po ba si class variable? All goods tayo kay class variable. Naintindihan na po ba si class variable? Na-get si class variable? Anyone? Anyone? Or uulitin natin. Okay, kay Mama Eunice. Okay, kay Earl. Kay Miss Earl. Okay. Kay Miss Eunice. Tsaka si Mr. Michael. Okay. Kung may tanong, huwag pong mahihiya. Okay. In short, ito po yung tinatawag nating class variable na fields. Yan. Tapos method. Yan. Now, next naman natin. Ito, medyo mahirap ito, guys. Medyo nakakalito ang isang instance variable. Bakit? Okay, instance variable. Variable. Yan. Okay. Variable. Okay. Now, sa instance variable naman natin, create tayo ng isang, ang data type natin ay, sabihin natin, byte. Yan. Create tayo. Byte. Tapos, pangalanan natin siyang age. Yan. Then, gamit ng assignment operator, lagay tayo ng age niya na 21. Yan. Halos karamihan sa inyo kasi yan ang age sa inyo eh. Okay. Now, kung mapapansin ninyo, parehas siya na, na inside the class but outside the method. Di ba? Ang kaibahan nga lang kay instance variable, wala siyang static tulad ni class variable. Yun ang pagkakaiba po niya. Okay, take note po dun ha. Take note. Ngayon, medyo sa pagkikreate natin ng instance variable, may mga procedure tayo na kailangan gawin. Unang-una, okay, additional natin. Pag tayo ay magko-call, ito ay gawin natin na okay, ilalagay ko lang sa ibabaw. Okay. Yan. Tapos, ito ay, comment lang tayo. Display, call, calling, and display class variable. Variable. Ayan. In short, ganyan lang siya kasimple. Magkikreate lang tayo ng system.out.println. Call natin yung pangalan ng class variable natin, and then yun na. Okay. I-comment muna natin ito. Now, ito yung medyo maselan. Okay, medyo, pero later on, pag nasa OOP na tayo, maintindihan nyo na rin. Sa ngayon, hindi muna tayo gagamit ng, as of now, hindi muna tayo gagamit na, pag tayo sa mga susunod nating exercises, hindi tayo gagamit ng instance variable. More on class variable at saka local variable ang gagamitin natin. Okay? Calling and display
instance variable. Okay. Sa pagko-call natin, call and display. Call na lang. Call and display. Call and display instance variable. Ngayon, ang gagawin natin ay number 1, first step natin. First step natin, i-call natin yung kanyang pangalan nito, class name. Ano ba yung pangalan ng class niya? In short, magki-create tayo ng object. Ito kasi yung medyo nakakailang sa ngayon kay instance variable. Pero later on, makikita nyo pag nasa open tayo, yung ganda ng instance variable. Balikan muna natin ang instance variable. Sabi niya dito, object store the individual state in non-static field that is fields declared without a static keyword. Okay, non-static fields are also known as instance variable because hindi yata because wait lang yung arrow. Yun. Because variables are unique to each instance of a class, to each object, in other words. Medyo, di ba, nakakalito? Pero, in short, magkikreate tayo ng instance variable na, in short, magkikreate tayo ng object. Take note, object. Okay. Balikan natin ito. Para magawa natin ng isang class variable, instance variable, kailangan nating mag-create an object. Yan. Sa pag-create ng isang object, ano ang kinakailangan natin? Kinakailangan natin na call the class name. Class name ang tinatawag. Class name. Ano ba ang class name natin? Ito yung class name natin, which is basic variables. Okay. Ko-call down natin yan. Or, yan, lagay natin. Okay. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, once na makapag-call na tayo ng ganyan, yan, gawin natin naman ay create object name. Ayan. Magki-create tayo ng object name. Ayan. Ibig sabihin, papangalanan natin yung object na yan. Okay. Ngayon, ang pangalan natin dito ay age. Sabihin natin my age. Yan. My, tapos age. Yan. Kung napansin niyo, ang ginawa kong naming convention sa kanya ay, tawag dito, camel case. Yung first word niya is small, and then yung succeeding word niya is capital letter, yung first word niya. Yan. And then, equals new. Yan. Create ang object. Tapos, assignment operator. Yan. Assignment operator. Tapos, assignment operator. New keyword. Yan. Lagyan natin ng new keyword. Ayan. And then, kailangan, kumpletuhin na natin to. And then, tawag dito, class, yan, yung class name. Class name, yan. Class, yan. Para mas madali na maintindihan. Okay, and then, new na keyword. Tapos yung, copy ko na lang, baka mo. And then, opening, close, and then, yan. Yan. Lagyan ko na lang din siya dito sa dulo para, yan. Class name plus, yan, ito, parenthesis. Ngayon, okay na. Ganyan mag-create ng instance variable.
Now, para i-call ko naman siya or i-display ko siya, okay. Display, comment tayo. Display, instance, variable. Variable, ayan. Para i-display natin siya, copy ko na lang 'to. Yan. Iko-call ko dito yung ginawa kong my age, ayan. Oops, yan. My age, yan. Ngayon, ang my age ko, ang value niya ay 21. Yun ang value. In short, okay, naka-disable na, no? Ito kinoment ko. Yan. At least dito nyo nakikita yung halaga ng comment na ayokong mag-run ito, kaya ikinoment ko. Ayoko din mag-run ito, kaya ikinoment ko. Which is, ito lang yung gusto kong i-run. Yan. Tapos later on, i-join natin sila. Yan. Kung isa-save natin siya, ang in-expect natin na magiging value niya is 21. Okay? Run ulit natin. Run natin. Ayan. Oops, nangyari. Ay, sorry. Mali ako. Kulang pa ako ng age. Yan, sorry. Okay. Pinulang ako. Sorry. Java. Okay. Explain ko kung ano yung naging problem. Ayan, 21. Okay, ito, yung pinaka, ano niya, yung pinaka object niya na location, yung pinaka reference niya. Okay, ngayon, bakit nagdagdag ako ng .age? Yan. Ito po yun. Kasi, nag-create ako ng object. Ito na yung object na ginawa ko under ni day6 variables. Ngayon, gamit yung dot na yan, okay, may topic tayo na related dyan, na once na kaya ito ay pag nasa OOP na tayo guys once na nag-create ka ng object at gumamit ka ng dot, under nun, meron kang lahat ng mga ginawa mong methods and then fields na instance, which is non-static, ay magagamit mo. Kaya ito po yun. Nagamit natin yung gamit yung object na my age, nagamit natin ito. Kaya nga sabi ko nga sa inyo regarding dito, ayan no. Sabi ko nga sa inyo ano yan? Instance variable po yan. Ngayon nabi-visualize niyo na. Ayan po. Ayan po. Similar po yan. Kaya pag nakita natin yung documentation niyan, makikita nyo dyan, data type lang niya and then, yan, may additional siya dyan pero later on. Yan, instance variable po yan. Okay, in short, gamit yung dot na yan, itong object na yan, na itong class na ito, which is sabi ko nga sa inyo, similar sa class na yan, ay tinawag ko. And then, nag-create ako ng object, which is, ang pangalan ng object ko is my age. At yung object na yon, meron na pong available doon, ito, yung tinatawag natin instance variable. Bakit? Kasi pag nag-create tayo ng object, anong ibig sabihin ba ng object? Instance of a class. Yun ang mga kailangan nyong maintindihan. Na ang isang object ay instance of a class, kaya po itong instance variable ay manggagaling din doon sa object na yon. Medyo nakakalito ng bagay ang instance variable, tama? Pero pag nasa OOP na tayo, medyo masasanay na rin kayo. Medyo naintindihan po ba? Kaya medyo maano ang instance variable. Okay, medyo clear po ba? Okay, clear kay Ma'am Eunice? How about dun sa iba? Yan, how about dun sa iba? Okay din kay Miss Earl? Okay, thank you. Now, break lang tayo saglit. Talagang hindi na kaya. Okay, 5 minutes, siguro enough na siguro ang ano. 7 minutes break. Balik tayo ng 2:50 kasi emergency lang talaga. Okay. 7:50 balik po tayo. Yan. Okay, thank you at yun. Balik na tayo mamaya. Thank you.
7 minutes break.
Okay guys, welcome back. Okay, ready na po ba? Mag-start ulit tayo? Ready na? Pares na nga. Okay, ready na si Miss Earl. How about yung sa iba? Si Macbill, okay na rin? Okay. Anyways, how about yung sa iba? Okay, start na rin tayo. Ayan, si Mario. Okay, thank you. Ayan. Tapos, ayan. And now, balik tayo dito. Ayan, kung napansin ninyo na medyo, ayan, nakakalito pa ng bagya si instance variable, pero okay lang yan. At least ito, nakita nyo naman. Ang ibig sabihin ng new keyword kasi na yan, although i-discuss din naman natin yan pag nandun na tayo sa OOP, nag-create siya ng panibagong dun sa memory ninyo. Anyway, i-discuss natin yan. As of now, at least nakita nyo dito kung paano siya gawin. Kung paano gawin ng isang instance variable, kung paano gawin ng isang class variable. At now, proceed tayo dito kay local variables. Ito pa, bago ako mag-proceed kay local variables, ito po yung kailangan ninyong maintindihan dito kay class variable at instance variable. Kapag itong instance variable natin na example na age, nilagyan ko yan ng static. Yan. Ang mangyayari dyan, although mag-e-error ito, ang mangyayari dyan ay hindi na ito mag-work, hahanapin niya yan at sasabihin niya dito walang available na ganitong klaseng variable. Anyways, yan ay ito okay lang na hindi ko siya i-comment kasi nag-create lang naman ako ng object. Dito ako magkakaroon ng problem kasi tinatawag ko si age na hindi naman existing. Pero pwede kong tawagin din yun. In short, direct ko nang tatawagan. Iko-comment ko lang siya. Direct ko nang tatawagin yung tinatab ko eh. Direct ko nang tatawagin itong si age na yan na hindi ko na kinakailangan ng object. Yan. Yan yung pagkakaiba. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ito lang yung pagkakaiba ng dalawa ng static na yan. Okay? Okay, save ko ha, save ko. Although wala namang ibang magraran. Okay, ito lang yung magraran. Palitan ko ng papalitan ko ng value para at least makita ninyo. Yan, 23. Palitan natin ng value. Okay. Check natin, i-rerun natin. Ayan, 23. Medyo mabagal. Okay, 23. In short, nag-work siya. Kaya dito nyo makikita yung pagkakaiba ni class variable versus static variable. Kaya kung babalikan ninyo, anong sabi dito na search ni Carlos? Sabi niya, static keyword is a non-static access modifier used to modify use for methods and attributes, which is ito yung attributes. Ang attributes is yung field. Okay, can be accessed without creating an object of a class. Yun. Kaya kailangan maintindihan nyo yung keyword na yan, static. Na kapag pala naglagay ako niyan, hindi ko na kinakailangan gawin ito para ma-call ko lang yung variable, katulad ng ginawa natin dito. At once na naglagay ako ng static, hindi na siya considered as instance variable. Ang tawag na sa kanya ay class variable. Yan, ipinakita ko lang sa inyo yan ha. Babalik na natin ulit. Ngayon, ito, tanggalin ko na rin to. Okay? Clear po ba tayo doon about sa class variable and instance variable? Pares ng hands kung clear tayo doon. Ayan, okay, kay Eunice. How about na sa kay Macbill, ayan, tsaka kay Earl. Ayan. Okay, now, proceed tayo dito. Okay. Ngayon, dito naman tayo kay local variable. Balikan natin ang meaning ni local variable. Ang sabi ni local variable declared inside the body of the method is called local variables. Local variables are only visible to the methods in which they are declared. They are not, wait. Yan, hanggang dito. They are not accessible from the rest of the class. Local variables cannot define
with static keyword. Yan. Ngayon, kung mapapansin ninyo, di ba, sinabi ko sa inyo, na itong public static void main na yan ay isang method which is once na nag-declare tayo ng variable sa loob niyan, ikino-consider siya as a automatic local variable na siya. Okay. Ngayon, magdi-declare tayo dito ng local variable. Okay. Ano bang maganda? Okay. Create tayo ng isang char. Ayan. Ibig sabihin, single character. Okay. Okay, si char, pangalan natin siya ng gender. Gender. Ayan. Equals. Once nagagamit tayo ng char, ang gagawin natin, kapag ang gagamitin natin ay, sa loob niyan, ilalagay natin siya sa single quote. Single quote. Ayan. At dahil yan ay isang char or character, isang character lang dapat ang nasa loob niyan. Yan. For example, siya ay isang M. Yan. Yan. Kapag yan ay ginawa mong dalawa, mag-error po yan. Kasi single nga lang. Yan. In short, ito, ang tawag po natin dyan ay, yan ang tinatawag nating local variable. Ayan. Nasa loob siya ng, take note, method. Ito pong public static void main na yan, yan po ay, kaya nilagyan natin ng ganyan, method. Ito, nilagyan natin ng fields. Yan, dalawa na yan. See, at least nabivisualize niya na ang isang class, meron lang siyang fields at meron lang siyang method. Wala nang iba. At sa loob na isang method, once na gumawa tayo ng variable, automatic siya po ay isang local variable. Okay, at para tawagin natin yan, set up natin yan. Ayan. Ito lang to. Wala na. Yan, ganyan lang po siya. Tatawagin lang natin si gender. Wala na po ba? Gender. Yan na po yan. Then save ko. Ito okay lang na hindi ko ito i-comment kasi object naman siya. And then, i-run natin ulit. Dapat ang lalabas lang dyan ay si M lang. Ayan, ayun. Kita nyo guys. Ayan, letter M. Medyo maliit nga lang. Okay, in short, yan po yung local variable. Yan, medyo madali lang po, ano? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kailangan ninyong, yung sa variable na ginagawa natin, kapag po, katulad niyan, sa class variable at saka instance variable, which is ang pagkakaiba po is yung isa may static at yung isa ay non-static. Ang isang class variable or ang isang local variable, pag nilagyan mo yun ng static, mag-error po yan. Okay, check natin. Yan, nag-error po siya. Ang sabi niya, illegal start of expression. Yung, kung mapapansin nyo, naka-arrow siya dito sa static. Okay, identifier, blah, blah, blah. Ayan, dami niyang sinabi. In short, dahil dito sa keyword na static. Kasi, hindi naman, yun nga, yun ang rules niya. Hindi siya pwedeng lagyan ng static. Okay, ngayon, ay balik na natin, i-run ulit natin. Yan, okay, bumalik na yung M. Ngayon, ito yung kung ang isang class variable at instance variable, mache-check lang natin dahil dito sa sa keyword na static. In short, itong instance variable natin, pag nilagay natin ng static yan, automatic class variable na yan. Or else, ito namang ating class variable, pag tinanggal natin itong static na keyword, automatic na instance variable siya. Ito naman ang isang ngayon. Kung mapapansin ninyo, instance variable versus kay local variable. Similar siya. Ang kaibahan lang ay nasa ito outside the method, ito inside the method. Ibig sabihin, once na ito ay inilagay ko sa loob, kakopy ko lang ha,
And then, i-comment ko lang to. Yan. Ilalagay ko dito sa loob. Ito, katabi siya. Ito, dito na lang. Kinapi ko, and then ipinis ko. Automatic, considered na siya as local variable. Kaya sabi ko sa inyo, depende sa position at depende kung may tatanggalin at may dadagdag ka. Yun po. At kung iraran natin yan, si age. Yan, si age. Yan. Magraran po yan. Okay? Lalabas, ang magiging output natin is 23. Okay? And then, ayan. Ayan po, mapansin nyo dito, 23. Lumabas yung 23. Okay? Clear po ba yun? Clear po tayo dun, guys? Pares ng hands kung clear tayo. Okay, kay Miss Eunice. Okay, kay Miss Earl. Kay Miss Macbill. Okay, thank you very much. Okay, now, balik na natin ulit ito, no? Ayan. Iko-combine natin lahat sila. Okay, iko-combine natin. Kung paano natin i-combine, lahat-lahat, yung instance variable natin, class variable natin, pagsasama-samahin natin, gagamit tayo ng concatenation. Okay. Ibig sabihin, ang concatenation is, although, i-advance lang natin siya ngayon. Gagawin lang natin siya ngayon. And then, next meeting natin, i-explain natin kasi may, may bukod na rules si concatenation. Yun ang kailangan natin mag-focus by next meeting yung rules about ni concatenation at meron tayong tinatawag na casting. Yan. Magka-casting tayo. Meron tayong iba't ibang klaseng casting. Ayan. At next meeting natin yun i-discuss. As of now, kung papaano natin sila i-join lahat-lahat, ito gagawin ko, ito. Okay na, no? Ito, gagawin natin pati ito. Ayan. Gagawin natin ay unang-una, pagsasama-samahin natin siya dito. Okay, good afternoon. Sabihin natin na gamit ang ang operator na plus, pwede tayong mag-join gamit yung iba't ibang variable or string and then variable or any string plus string, any combination. Okay? Like for example, ito, i-comment out ko to. Okay, for example, dito ay maglagay ako ng number 5. In short, ang sasabihin niyo dyan, good morning, tapos number 5. Okay? Save ko lang. Check natin. Then, ayan. Good afternoon, 5. Ayan. In short, nakita nyo yun, i-combine natin. Sabihin natin, good afternoon, pangalan ni ito, yung name natin, which is, take note siya ay isang static. Ibig sabihin, kung dito, kinol natin siya ng direct, hindi na natin kailangan mag-create ng instance ng object para makol siya. Ang gagawin natin sa kanya, i-call lang natin yung name niya. Dito. Good afternoon, tapos name. Yan. Isa-isayin natin, check natin. Check natin kung magra-run. May time na minsan, pag magra-run kayo ng code or magte-test kayo, much better na one at a time. Kasi yung iba masyadong may lakad. Pinagsasama-sama lahat. Kaya may time na hindi niya ma-identify kung ano yung nagkakamali. At least ito, one at a time tayo. Yan. Ayun. Good afternoon, Jan. Ayan. Juan pala, sorry. And then, ngayon, create tayo ng panibago nito. Sabihin natin dito ay good afternoon, Juan. My age is, your age, yan. Your age is, yan. Yan. Ito lagyan natin ng space dito. Okay, para may space din siya kasi magkakadikit ito. Ngayon, ang problema natin sa age, although nakapag-create na tayo ng object sa kanya, ito na yung gagawin natin. Ito, kung paano natin ginawa dito, yun din yung ilalagay natin dito. Okay, in short, ang gagawin natin, my age, yung object na ginawa natin, at yung dot na yon, i-call natin itong age na to, na instance variable. Okay? Age, yan.
Sabihin dito, good afternoon, Juan. Your age is? Yan. Then check ulit natin. Okay, check ulit. Ayun. Good afternoon, Juan. Your age is 23. Yan. Ito natin, nautay-utay na natin. And then last, yung last na part, copy natin. Sabihin natin your gender. Yan. Para at least nabivisualize nyo na gumamit tayo ng iba't ibang klaseng data type. Meron tayong ginamit na string, may ginamit tayo na byte, at may ginamit tayo na char. Okay? And then your gender. Gender is, dahil siya ay isang local variable, i-call na natin siya ng direct. Tulad nung example na ginawa natin dito. In short, i-call na natin siya ng, ay sorry, hindi age ito na. Ito ay gender. Yan yung kanina. Gender. I-call natin ng direct. Gender. Ayan, your gender is, okay. Then, ayan, run natin. Ayan. Good afternoon, Juan. Your age is 23. Your gender is M or male. Ayan. Anyways, ayan, nakita nyo na kung paano natin ginamit yung iba't ibang klaseng variable, and then kung paano natin siya i-display, kung paano tinatawag ang iba't ibang klaseng variable, which is class variable, instance variable, and then local variable. Okay, any other question po? Naintindihan po ba? Ito po ay i-upload ko. Pwedeng i-copy ko ito, and then i-paste ko dito, and then i-upload ko din po ito sa ating classroom. Yan, para at least yan po yung code na matesting nyo po, practice ninyo. Okay, kung wala nang any question, okay, at naintindihan, kindly pa-open po ng inyong camera para po sa ating screenshot. Okay. Yes po, i-upload ko rin po siya. Okay, pasuyo po ng ating camera para sa end ng ating class. Yan. Kita natin dito. Okay, thank you din. Thank you din po. Yan. Tingin lang po sa camera. 1, 2, 3. Ayan. Wait, save ko lang po. Yan. Isa pa. 1, 2, 3. Yes po. May nag-open ng mic. Any question po? Okay, kung walang any Napindot po question. yun, sir. Okay na po. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, have a nice and safe day po. Okay, thank you very much, guys. Thank you, sir. Bye po. God bless. Okay. Okay.